Tatalakayin natin ngayon ang pinakamasamang nagawa ng bawat karakter sa Hazbin Hotel. Bago simulan, babanggitin muna natin ang mga karakter na wala kaming nahanap na masamang ginawa. Emily, Cestiel, Kiki, Fed Nuggets, Razzle, at Dazzle. Congrats sa inyo! Hindi para maliitin, pero literal na impyerno ang pamantayan. At dahil diyan, magsimula tayo sa mga gawaing hindi gaanong karapat-dapat sa impyerno, lalo na yung mga hindi sinasadya. Ito yung mga simpleng pagkakamali. Action! Unang-una, si Charlie Morningstar mismo. Mahirap hanapan ng masamang nagawa si Charlie dahil napaka-bait niya talaga. Ang naalala naming pinakamasama para sa kanya ay isang insidenteng maganda. Ang intensyon niya, pero lumala pa ang pang-aabuso kay Angel Dust. Sa episode na Masquerade, sinubukan ni Charlie na bisitahin si Angel sa trabaho kahit ayaw nito. Na ang layunin ay tulungan siyang mapadali ang trabaho. Sinubukang ibahagi ang impormasyon tungkol sa hotel sa mga tauhan ni Valentino at nagbungkahi ng mas hindi marahas na mga script na pwedeng gawin ni Angel. Nauwi ito sa aksidente sa entablado na ikinagalit ni Valentino. Kaya inabuso at pinilit mag-shooting buong gabi si Angel. Siyempre, sinusubukan ng talagang tumulong ni Charlie. Pero dito, lumalabas ang isa sa mga kapansin-pansing kahinaan niya. Masyado siyang optimistiko. Ang pagpupumilit niyang tumulong sa lahat ay mula sa kabutihan ng loob. Pero nakalimutan niya ang sariling limitasyon. Hindi natin siya masisisi sa pagnanais niyang ilayo ang kaibigan niya sa pang-aabuso. Pero ang pagtangka niyang ayusin ang di niya kontroladong problema ay nagdulot ng mas malalang sitwasyon. Para sa prinsesa ng impyerno, maliit lang itong kahinaan ng tao at halos di pasok sa pinakamababang antas natin. Sunod, narito ang mga tauhan ni Sir Pentius, ang Egg Boys. Masasabi sana naming ang pagtulong kay Pentius sa mga kalokohang masamang plano niya. Ang pinakamasama nilang nagawa. Pero sa totoo lang, hindi namin iniisip na sapat ang talino nila para magkaroon ng masamang intensyon sa kahit kanino. Tatawagin namin pangkalahatang pagiging clumsy ang pinakamasama nilang nagawa. Hindi naman talaga sila nagnanais na manakit ng kahit sino. Pero kung gusto mong may magtago ng sikreto mo, siguro wag kang umasa sa mga Egg Boys. Sunod naman si Tom Trench, isa pang karakter na masasabi mong, talaga? Kasama na ba yan sa pinakamasamang nagawa na kategorya? Dahil sa iksi ng screen time niya, ang pinaka-negatibong tingin namin kay Tom ay mahilig siyang tumitig sa mga babae sa balita. Walang masama kung aminin mong maganda ang babae. Pero hindi tama ang magsabi ng gusto mong makipagtalik sa kanya sa live TV. Lalo na habang gumagawa siya ng matinding krimen. Nasa impyerno siya kaya normal lang siguro ito roon. Ang susunod na darating ay nakakagulat, si Lucifer. Kung galing ka sa Sunday school, baka naguguluhan ka. Pero pakinggan mo muna ako. Kahit may inspirasyon, malayo ang kwento ng Hazbin Hotel sa paglikha sa Biblia. Lalo na sa karakter at motibo ni Lucifer. Sa Biblia, may malayang kalooban na ang tao mula simula at sadyang itinukso ng ahasang tao para magpasok ng kasamaan sa mundo at sumira sa perpektong nilikha para maghari siya. Malaki ang pagkakaiba ni Lucifer ng Hazbin sa bersyon sa Biblia. Nais lang niya magbahagi ng idea sa mga taong noon ay walang malayang kalooban. Alam mo, sobrang naging abala lang ako sa mga mahalagang bagay. Sa kasamaang palad, sa pagbibigay niya ng malayang kalooban sa mga tao, hindi sinasadya niyang pinapasok ang kasamaan sa mundo. Dahilan para siya ay malugmok sa matinding depresyon at itapon sa impyernong siya mismo ang hindi sinasadyang lumika. Magkapareho man ang epekto ng dalawang Lucifer. Pero dahil sa intensyon ni Hazbin Lucifer, hindi siya tuluyang bumagsak. Mula sa pananaw ng taong ito, sinusubukan niyang bigyan ng regalo ang sangkatauhan. Ngunit naging sobrang mali ang kinalabasan. Pero ginagawa niya ang lahat ng makakaya para itama ang kanyang mga pagkukulang bilang isang anghel at bilang isang ama. Kaya bibigyan natin siya ng kaunting pangunawa kahit na nagkamali siya. At bilang pagkatapos ng unang bahagi, narito ang una sa mga malulupit na krimen sa listahan. Si Carmilla, na pumatay ng isang anghel sa pagtatanggol sa sarili. Hindi namin planong tawagin itong pagkakamali. Dahil hindi mo naman aksidenteng mapapatay ang isang anghel. Pero dahil umamin si Carmilla sa kanyang musical number na pagkakamali ito, igagalang namin yon. Pero kahit hindi niya ginamit ang mga salitang yon, sa totoo lang, parang dito talaga nababagay ang ginawa niyang ito. Ang pagpatay ni Carmilla sa anghel ay hindi naman isang planadong pagpatay o kung ano paman. Gawa ito ng pagtatanggol sa sarili at sa kanyang mga anak na babae mula sa isang makapangyarihang nilalang na determinadong sistematikong bawasan ang kanilang bilang. Sana naman ay naiintindihan nating lahat kung bakit hindi ito talaga masamang gawain. Hindi maganda ang pumatay, oo. Pero ibig kong sabihin, ikaw mismo ay muntik mo na ring gawin, pare. Ngayon, lumipat na tayo sa mas malinaw na pagkakamali. Mali ang mga ito, pero mapapatawad pa. Hindi man kasing delikado ng huling kategorya ang ginawa ni Katie Killjoy, mas konti ang rason niya para magkamali. Sa totoo lang,
Halos lahat ng ginawa niya ay pwede nang ituring na pinakamasama. Tingnan mo, mahalaga oras ko kaya paikliin ko ito. Palaging masungit ang karakter niyang parang newscaster. Pero sa YouTube pilot, tumatak ng sinunog niyang ari ni Tom gamit ang kape. Magalang ba si Tom nung magkomento siya sa katawan ni Cherry? Hindi. Pero hindi lang nasayang ni Katie ang kape. Sinunog pa niya ang ari ng lalaki dahil tinawag niyang hot ang isang babae. Alam mo namang impyerno ito, di ba? Normal lang bang mag-isip na mali siya dito? Napansin din na sinabi ni Tom ang hindi na naman matapos ang insidente na nagpapakitang ilang beses na ito ginawa ni Katie. Dapat bumili na siya ng pantalon para sa init. Alam kong hinihintay ninyong lumabas si Mimsy na madaling husgahan lalo na sa paglalagay sa panganib na hotel. Sa nag-iisa niyang paglabas, Dumating ang dating kaibigan ni Alistair para kumustahin siya na kunwari ay wala siyang ibang motibo. Bakit lahat naglalakad? Dahil ba cute ako? Biglang dumating ang mga loan shark na may utang siyang $50,000 dahil pina-animate niya ang video kung saan hinahabol siya ni Charlie sa kalsada. alam nating hindi abusuhin ni Mimsy ang kaibigan niya. Lalo na't hindi siya bibili ng ganoong komisyon. Pero pinili pa rin niyang ilagay sa panganib ang mga bisita at staff ng hotel kahit alam niyang hinahabol siya ng mga taong ito. Malaki na itong sinasabi sa pagkatao niya at hindi ito maganda. Ang mas hindi maganda? Genocide. Hindi nasusukat ang buhay ni Vaggie sa pagka-exorcist niya. Pero negatibo ito para sa kanya. Simula pa lang gusto namin bigyan ng konsiderasyon si Vaggie. Dahil kahit hindi sapat na dahilan ng pagsunod lang sa utos para tumulong sa iba na magsagawa ng genocide, isa siyang anghel na ipinadala para ayusin ang populasyon ng impyerno sa pamamagitan ng pagpatay sa ilan doon. Maraming propaganda laban sa mga makasala ng demonyo noon. At para hindi na mas lumubog pa ang hindi rin naman ganun kabuting kapareha ni Charlie, pinakita niya ang malasakit at integridad sa hindi pagpatay sa bata. Alam kong nasa impyerno ang bata, pero naniniwala ako may pagkakamali. Hindi ako naniniwala nagpapadala ang langit ng mga bata sa impyerno. Tama ba, Sarah? Bago natin pag-usapan ang dilema, talakayin muna natin si Cherry Bomb. Ang pinakamasama niyang ginawa ay may kaugnayan sa isang salita sa pangalan niya. Nagiging panganib sa publiko ang hilig ni Cherry sa bomba, Lalo na tuwing nakakalaban niya si Pentius at iba pang mahilig sa gulo. Malaki ang nadadamay na ari-arian at buhay, pati afterlife siguro. Hindi masama ang intensyon ni Cherry. Pero nadadamay sa panganib ang marami dahil sa mga trip niya. Para tapusin ang bahagi nito, si Sir Pentius naman. Si Sir Pentius ay parang hindi pambatang bersyon ni Dr. Doofenshmirtz. Hindi galit ang dahilan na masasama niyang plano, kundi gusto lang niyang makibagay. Mukhang hindi siya banta kung wala ang war machine niya. O kahit pa may war machine siya. Maling paraan ang pinili niya bago matubos. Sinubukan niyang sakupin ang impyerno. Si Cherry naman ay trip lang magpasabog, samantalang si Sir Pentius ay may totoong baluktot na layunin. Gusto niyang maging overlord para magkaroon ng mas maraming kapangyarihan at impluensya sa impyerno. Siyempre, ipinakita sa season 2 na si Pentius ay wala naman talagang masamang intensyon sa kahit kanino. Gusto lang talaga niya magkaibigan At maramdaman na hindi siya bigo. Kung handa siya mapulbos para protektahan sila, hindi ko iniisip na gagawa siya ng masama kahit maging overlord siya. Sa kabilang banda, Ang mga susunod na karakter na ito ay may mga totoong malalalang ginawa. At maniwala ka man o hindi, si Nifty ang unang nabanggit sa bahaging ito. kung ang pinakamasamang ginawa lang ni Nifty ay ang pagpatay kay Adam, O kahit pa ang nakakabahala niyang kasabigan na manaksak ng kung ano-ano, hindi sana siya ganun kataas sa listahan. Pero si Nifty ay may isip na sobrang baluktot na kahit si Radio Demon mismo ay hindi lubos na maintindihan ito. halimbawa nito ang ugali niyang magbabala sa mga batang insekto. Minsan pumapatay ako ng inang insekto sa harap ng anak nila para balaan ng iba. Alam mo, malinaw na ipinaliwanag ni Nifty kung bakit siya nandito. Magpatuloy tayo. Si Angel Dust naman na may 4 na braso, baka mas nakakagulat. Si Angel ay biktima ng ilang totoong malulupit na pangyayari sa buong serye. Minsan ay dahil ito sa sarili niyang masamang karanasan, habang sa ibang pagkakataon naman ay dala lang ng malas. Pero kahit na siya ay talagang hedonista habang nasa impyerno, Normal lang naman yon sa buhay sa impyerno. Ang mga totoong masamang bagay na ginawa ni Angel ay nangyari nung nabubuhay pa siya sa mundo. si Angel ay galing sa pamilya ng mga Italianong mobster, Ayon kay Vibsipop sa kanyang stream. Ito ang dahilan kung bakit magaling si Angel sa mabibigat na armas. Sa kasamaang palad, ang katotohanan nga pakahusay niya rito ay nangangahulugan din na halos tiyak na nakapatay siya ng maraming tao nung nabubuhay pa siya sa mundo. Hindi siya mas mababa sa listahan dahil hindi pa natin alam ang lahat ng detalye ng kanyang pamumuhay niya sa mafia. At tulad ni Sir Pentius, siya ay nasa tamang landas patungo sa pagtubos. Kaya nararapat lang na bigyan siya ng mas malawak na pangunawa. Si Hask ay isang kaawa-awang kaluluwa Na nalulong sa pagsusugal
gamit ang mga kaluluwa ng tao. Kaya marami pa siyang naging biktima. Hindi lang niya nakuha ang voice actor ni Dr. Facilia. Nakuha rin niya ang isa sa mga paborito niyang libangan. Sa kasama ang palad para kay Husk, hindi naging maganda ang kinahinatnan ng kanyang karera sa pagsusugal. Nang natalo siya kay Alastor, natikman niya ang sarili niyang gamot. Aminado kami na unti-unti siyang nagiging mas mabuting tao dahil sa kanyang trabaho sa hotel. Pero ang paggamit ng kaluluwa ng iba para lang mapunan ang iyong bisyo sa pagsusugal ay talagang nakakabaliw. Huwag mo na akong pagsalitain. Alam ko na ang tunay mong kulay. Kahit ganon, kulang pa rin ito para sa huling kategorya. Ito ang pinakamalaki ngayong araw at narating na natin ang mga gawaing hindi na matutubos. Sa pinakanakakagulat na pagpapakita ng kasamaan ngayon, kitang-kita ang kababaan ng mga makasala ng ito. Lalo na si Rosie. Oh, may matamis siyang pagkakaibigan kay Alistair at nagbigay siya ng mahalagang payo kay Charlie yung may pinagdadaanan nito sa relasyon niya. Pero huwag nating kalimutan ang lugar na siya ang overlord. Babalik kami matapos ang maikling intermisyon. Oo, ayaw kong aminin. Pero ang organisadong kanibalismo, hindi rin naman mas mabuti kaysa sa basta-bastang kanibalismo. Sumpa ko, nasa unang entry pa lang tayo ng huling kategoryang ito at kailangan ko nang mag-imbento ng mga bagong pangalan para lang matakpan ang ginagawa ng mga sikos. At si Rosie ay isa sa mas kaaya-ayang mga overlord. Nagkataon lang na siya ay kaaya-ayang overlord sa lugar na ang kultura ay umiikot sa kanibalismo. Siguro, sa kaunting depensa niya, kung pupunta ka sa isang lugar na tinatawag na Cannibal Town, hindi mo asahang walang kanibalismo doon. Talagang sinusuydo natin ang pinakailalim dito. Ngayon, dumako naman tayo sa isa sa mga totoong kontrabida, si Vox. Bilang kapwa overlord, ang pinakamasama niyang ginawa ay ang malawakang paghugas ng otak. Ipagkatiwala ninyo sa amin ang inyong kaligtasan. Alam mo, isa kang tunay na masamang tao kapag sinabi mo sa isa, sa pinakakaibig-ibig na karakter sa cast na magpakamatay. At hindi pa yon ang pinakamasama mong ginawa. Bilang isang media mogul sa impyerno, si Vox ay nakita na ginagamit ang kanyang kapangyarihan at impluensya para hipnotisin ang maraming tao na nanonood ng kanyang mga palabas. Ginagamit niya ang kapangyarihang ito hindi lang para paralisahin sila, kundi para hugasan ang utak nila at bilhin ang karamihan sa mga walang kwenta niyang produkto. Akala mo nakakainis na ang mga ad na hindi mas-skip na yon? Ibig kong sabihin, nakakainis na nga. Pero isipin mo, kung mapipilitan kang bumili sa bawat isa na makita mo, yan ang hinaharap na gusto ni Vox para sa libangan. Marahil ang tanging bagay na mas gusto pa ni Vox kaysa sa lahat ng kita ay ang makita si Alistair na mapahiya. Pero sa dami ng mga kalokohang nagawa ng kanilang radio demon, wag na tayong umasa. Ang mga motibo ni Alistair ay isang nakakaintrigang misteryo. Pero isang bagay ang malinaw. Ang overlord na ito ay hindi basta-basta pinaglalaruan. Ang pinakamasama niyang ginawa ay makikita sa pilot episode. Sunod-sunod na pagpatay, pagpapahirap at pagpaalipin sa ilan sa mga pinakamakapangyarihang overlord ng impyerno. Mas malala, ipinalabas pa niya sa radyo ang kanilang mga sigaw bilang pagpapakita ng kapangyarihan. Ang mukhang ito ay ginawa para sa radyo. Si Alistair ay isang nakakatuwang karakter at hindi ganap na masama. Pero dapat pa rin natin siyang suriin ng objektibo. Kahit gusto natin siya, nagawa pa rin niya ang ilan sa pinakamasamamang bagay sa serye. Ang dahilan kung bakit hindi siya kabilang sa top 5 ay dahil hindi natin alam ang lahat tungkol sa kanyang mga pangunahing motibo. At kailangan din nating banggitin ang kilalang eksena kung saan pinagbantaan niyang patayin si Husk dahil nabanggit nito ang sarili niyang utang. Na nagpapahiwatig na ang ilan sa mga ginagawa ni Alistair ay bunga ng isang uri ng pananakot o blackmail. Hindi ito dahilan sa kahit anong paraan, pero naiba siya sa ibang mga mas malupit na overlord. Naiba rin siya sa ibang mga mas malupit na anghel. Pasok si Lot. Dahil kanang kanay ni Adam, responsable siya sa mga extermination na ginawa ni Adam sa loob ng maraming kaon. Dahil dito, kabilang siya sa pinakamasasama sa ating listahan. Pero para pag-usapan ng pinakamasama niyang ginawa, kailangan nating balikan na kay Vaggie. Naalala mo ba nung pinag-usapan natin yung makabayani niyang ginawa na hindi niya pinatay ang batang demonyo kasi, alam mo na, hindi tama ang kumatay ng bata? Oo, dinamdam yun ni Lut kaya pinilayan niya ang kasama niya matapos iligtas ang isang bata. Walang konteksto na magpapakatama doon. Lalo na dahil sina Lut at Vaggie ay mga anghel. Hindi lang siya sumama sa pagpatay. Iniwan pa niya ang kasama niyang mas may konsensya sa impyerno. Malapit na tayo sa pangalawa sa mga V, si Velvet. Bagamat kunti lang ang screen time niya, may epekto pa rin si Velvet sa serye hanggang ngayon. Kung kaya palang patayin ang mga banal na ito, nagbago na ang laro. Bilang isang influencer, karamihan sa mga pinakamasama niyang ginawa ay ang pagpapalaganap ng mga maling gawain ng kanyang mga kaibigan sa mas malawak na audience kaysa dati. Pero ang pinakamasahol dito
ay ang pamamahagi ng gayuma. Ang gayuma ay isa sa mga trope na madalas nang batikusin nitong mga nakaraang taon at may magandang dahilan kung bakit. Kasi, literal, itong droga na ginawa para pilitin kang umibig sa isang tao. Parang pagsasamantala ito sa lasing, pero 10 beses na mas masahol at kahit sa impyerno, sobrang baba ng klase ang pagbebenta ng roofie malt spit ng kaibigan mo. Nakakadiri talaga. Kahit paano mo tingnan, si Valentino pa rin ang pinakamasama sa mga V. Hindi na kailangang isa-isahin, pero ang pinakamabigat ay ang paggawa at pagkakakitaan niya mula sa SA. Uulitin ko, di na tayo magpapalalim dito dahil tulad ng 78% ng Phantom, sobrang hindi komportable kami tuwing nasa screen ang manyak na ito. Gusto naming linawin na hindi lang masama si Valentino dahil sa sexual na pang-aabuso niya sa mga manggagawa, kundi dahil siya rin ang nagpasimuno ng industriyang nananakit sa kanila. Ano mas napapasexy sa akin? Palagi niyang ginagamit at inaabuso ang iba para sa sariling kapangyarihan, kontrol at kasiyahan. Si Valentino ang tipo ng lalaking para talaga sa impyerno, kaya nakakalungkot na parang natutupad lang ang pangarap niya roon. Kahit hindi kasing sama ang napili nating pangalawa, dapat pa rin nating pag-aralan si Sarah ng mabuti. Hindi madaling nagdesisyon si Sarah na aprubahan ng extermination. At hindi rin niya ito ginawa ng masaya. Bilang mataas na ranggong anghel, layo nilang ni Sarah ang panatilihin ang kapayapaan. Dahil natatakot si Sarah na baka mapalaya sina Emily at ang iba pang mas batang mga anghel bilang mga fallen angel, tulad ni Lucifer, kung kukwestiyonin nila ang mga paraan ni Adam, pumayag siyang aprubahan ang taunang extermination niya para matulungan na maresolba ang problema ng sobrang dami ng populasyon sa impyerno. Kahit maganda ang hangarin niya sa mga anghel, sila lang talaga ang iniisip niya. Handang gawin ni Sarah ang lahat para sa kaligtasan at kasiyahan ni na Emily at iba pa. Ngunit ang kawalan niya ng malasakit sa buhay ng tao at pagtanggi sa pagbabagong maaring mangyari sa makasalanan ang nagtulak sa kanya na aprubahan ang isa sa pinakamalalang kasamaan sa serye. Yes! Panalo ako! Itinago niya sa mga nasasakupan niya ang totoong nangyayari. Na isa siyang ganap na bigo bilang leader. Sana maging dahilan para magbago si Sarah ang makita si Sir Pentius sa langit. Kahit marami na tayong nakita ang masasamang ginawa ngayon, wala pa ring lumapit sa top spot sa listahan natin. Pinakamasama sa ginawa ni Adam ay ang taunang paglipol o genocide ng mga makasala ng demonyo. Lahat ng tatlo sa ating mga nanggunang napili ay nagkasala ng matinding pagmamalupit sa mga makasala ng demonyo na nasa pinakamasamang kalagayan na posible. Pinapapahirap palalo ni Valentino ang buhay nila, habang si Sarah ay handang ituring na walang halaga ang buhay nila basta't hindi na kailangang mabahala ang mga anghel sa pinagdaanan nila. Pero ang totoo, si Adam ang unang tao. Si Valentino ay talagang masamang tao sa pangkalahatan. At si Sarah ay literal na isang supernatural na nilalang. Kahit may supernatural na kapangyarihan na si Adam ngayon, siya ang unang tao sa mundo na ang ibig sabihin, gaya ng sarili niyang sabi, Lahat tayo ay nagmula sa mga itlog na ito! alam mo ba ang ibig sabihin nun? Hindi lang basta ayusin ang sobrang dami ng tao ang paglipol ni Adam. Sistematikong pinapatay niya ang daan-daang sarili niyang inapo taon-taon. Pinapatay ni Adam ang kanyang mga anak, apo, at mga sumunod na henerasyon. Kahit nasa impyerno man sila o hindi, isa yan sa mga pinaka-hindi karapat-dapat sa langit na bagay na maisip kong gawin na isang tao. Lalo na't may isang tao na aktibong sinusubukang iligtas ang mga kawawang kaluluwang yon. Baka si Adam ay nasa dubleng impyerno dahil doon.